Lahat naman tayo nangangarap na kumita, no, sa social media, especially sa YouTube, guys. Kaya nga kayo nandito, no? So dahil may bago tayong vlog, and at the same time nag-expect kayo na meron kayong mga matututunan dito sa vlog natin na to. And I know, guys, some of you is lahat pala, no? So bago dito sa YouTube. And at the same time, alam ko din na yung iba sa inyo is galing sa Facebook or galing sa Meta, no? Yung difference kasi, guys, sa Meta para sa akin, so sobrang hirap sa Meta because pag nagkaroon ka ng violation is hindi mo alam kung kailan mawawala yung violation na yon. Unlike sa YouTube na pag nagkaroon ka ng violation, kahit papano alam mo kung kailan siya mag-expire. Kumbaga yung sa akin lang, guys, madaming mga content creators na nanggagaling sa Facebook or nanggagaling sa Meta na lumilipat dito sa YouTube, no? Kasi alam nila na may mga content creators na almost lahat talaga nagtatagal dito once na meron silang YouTube channel, at yung iba nakikita nila na talagang kahit papaano nag-i-improve naman yung lifestyle, and at the same time because of their monthly salary is nakikita nila na parang nag-i-improve yung buhay ng bawat content creators dito sa YouTube. So by the way, guys, ako pala si DJ MA, and most of the time nagtuturo pala ako ng YouTube tips lalo na sa mga baguhan na content creator dito sa YouTube, no? So even though yung mga viewers natin sa Facebook kahit papaano may mga viewers tayo na galing doon, at ngayon sumusubok sila ngayon dito sa YouTube. So ngayon magtatanong yung iba na, DJ, paano ba namin pwede ma-monetize yung channel? So DJ MA, ano ba yung pinakamagandang strategy para kahit papaano maabot namin yung mga requirements sa YouTube, like for example yung subscribers, yung watch hours, or yung shorts views, no? So para kahit papaano maabot agad namin siya this year 2025. And by the way, guys, no, dito sa vlog na to, lahat ng experience ko i-share ko sa inyo kung ano ba yung mga naranasan ko through my monetization journey, even though matagal na akong monetize, and based po sa pagkaalala ko nung ako ay na-monetize is talagang hindi rin po ganun kadali ma-monetize dito sa YouTube. So una sa lahat, guys, bilang bago dito sa YouTube is nakaka-inspire makakita ng mga content creators na sumasahod monthly, lalo na pagka yung sinahod nila na yon is napupunta sa mga bagay na like pagpapagawa ng bahay, like investment, no? Kumbaga kahit papano nakakatulong na sila sa mga pamilya nila. So kumbaga nakikita nyo yung pagbabago ng buhay ng isang content creator dito sa YouTube. So hindi naman masama, guys, na ma-motivate, no? So talagang para sa akin sobrang halaga na ma-motivate kayo sa ganung way dun sa mga nakikita nyo sa social media. But ito rin yung nagiging dahilan para kahit papano is gustuhin agad natin siyang makuha, or nandun yung urgency na parang gusto mo agad makamit yung narating ng content creator na pinapanuran mo. So ito yung nangyayari sa madalas na mga content creators ngayon, na kung saan dahil dito sa ganito mga pangyayari is humahanap sila ng shortcuts. Okay? And alam naman natin, guys, na sa social media walang shortcuts dyan, diba? Unless kung meron tayong lalabagin na rules dito sa YouTube, or sabihin natin meron tayong gagawin na konting manipulation na alam naman natin na bawal dito sa YouTube. Yung iba sasabihin pa nila na ang sikreto po talaga din DJ MA para sa amin is yung engagement, no? Makipag-sub for sub daw, sumali sa group, sumali sa mga live stream, which is para sa akin, guys, na pagdaanan ko na yan dati, at isa lang ang ending na pwedeng mangyari sa inyo is pwede nyo yung pagsisihan. Okay? So sasabihin ko sa inyo kung bakit. Kasi si DJ MA, guys, naranasan ko na yan nung ako ay bago sa YouTube, dahil gustong-gusto kong ma-monetize, sumali ako sa mga group, sa mga GC, and of course, nakipag-sub for sub din ako way back, no? So kumbaga tuwan-tuwa ako, guys, kasi malapit ko na maabot yung requirements dito sa YouTube. So kumbaga maabot ko na yung subscribers, yung watch hours, at kumbaga konting-konti na lang talaga, guys, mamamonetize na ako. So because of that kind of system na ginagawa ko dati, which is may tuturing ko na sa ngayon is fake engagement. So dumating yung time, guys, na na-monetize ako. So nag-email sa akin si YouTube, and sobrang saya ko nung araw na yon. Okay, nung mga araw na yon, sobrang saya ko talaga, guys, kasi first time natin ma-monetize, and kumbaga yung isip ko nun sa wakas sasahod na ako. So kumbaga, yes, makukuha ko na yung mga gusto ko. Like for example, pera dito sa YouTube, or makakapag-invest na ako katulad ng ibang content creators. And yung kasiyahan na yun, guys, hindi rin nagtagal. Okay, sasabihin ko sa inyo kung bakit. So hindi siya nagtagal kasi habang lumilipas ang araw, nagtataka ako bakit parang walang nadadagdag sa revenue ko dito sa YouTube. So parang may dumadagdag like 3 centavos, 10 centavos. So dollars yun, guys, ha. So sabi ko, kailan kaya ako makakaipon ng $100? At ang isang hindi ko makakalimutan na sumagi sa isip ko, wala akong viewers eh.
So kumbaga yung subscribers ko no, nasa mga 6,000 subscribers. But eventually, pag nakikita ko yung views ng mga videos ko, hindi siya lumalagpas ng 100 or 200 views. So nagtataka ako bakit ang dami naman ng subscribers ko, pero ang baba ng views ko. So dahil nga bago ako, is bulag pa ako dun sa reality na kung paano gumagana si YouTube, na yung kinikita natin sa ads is syempre based din sa ating RPM, sa CPM, and of course, kung ilan yung views natin. And depende dun sa niche ng ating content. So, dumating yung time na parang sinampal ako ng katotohanan ni YouTube na kung galing ka sa fake engagement, no, sabihin natin maabot mo yung requirements, ma-monetize ka, pero darating yung time na pagsisisihan mo siya. Okay? Bakit? Doon mo marirealize na yung fake engagement na yon dahil nga hindi ka nag-grow ng organic way, or sabihin natin hindi nag-grow yung channel mo in the most authentic way, so wala kang viewers. So kumbaga nag-grow yung community mo sa pamamagitan ng tinatawag natin na peke na sistema o yung tinatawag natin na fake engagement. So madami sa mga kaibigan natin guys na nagsasabi na support each other, engagement is the key. So nakakalimutan nila na content is king. So content lang po talaga mga kaibigan. Ano? Napatunayan ko yan guys nang gumawa ako ng vlog regarding sa isang live streaming app which is yung Popo live streaming app. At nagulat ako guys dahil dun sa vlog na yon, sinikap ko talaga na i-discuss yung application na yon, and at the same time pinaliwanag ko kung paano pwede kumita yung ibang mga aspiring content creators, or sabihin natin yung mga kaibigan natin na walang trabaho or yung mga gusto kumita sa bahay lang. Kung magtatap up ka or magre-recharge ka man dito sa CocoDP, I suggest Cocoin ang gamitin mo. Bakit? Every time guys na bibili kayo gamit ang Cocoin na payment method is lagi po yung may 1% discount. Sa lahat guys, click nyo lang po yung recharge, at dito guys pwede natin ilagin yung ating mga Google accounts. So syempre guys, yung bibili natin is worth 150 Cocoins, and dito po guys pwede po kayo maglagay ng custom recharge amount between 500 to 550k. At ang maganda dito guys, 1:1 lang po yung ratio niya. So click natin yung 150 GCash and then buy now. Confirm lang po natin. So ayan guys, kanina 0 lang po yung Cocoin natin. So for sure ngayon guys, nadagdagan na siya ng 150 Cocoins. So pwede po natin yan bilhin gamit ang Cocoin, and as you can see guys, mas mura siya sa ibang payment method like GCash and Paymaya. So dahil nga meron na tayong balance, so ito na yung gamitin natin Cocoin, which is 66 pesos buy now. So confirm lang po natin yan. So automatically guys, syempre after this may madadagdag na 10,000 coins sa ating mga Popo account. So ganun lang po guys ka-basic mag-login sa CocoDP, bumili gamit ang Cocoin para kahit papano kung mura na po yung bilihin dito sa CocoDP, mas makakamura pa kayo ng 1% by using the Cocoin payment method. So nagulat ako, sabi ko tumataas yung viewers ng video ko na yon, and at the same time nakakuha din ako ng madami-daming subscribers sa ganung content. Kaya kung mapapansin nyo guys sa mga vlogs ko is yung about sa Popo Live, isa yun sa mga content na may mga matataas ang views talaga. Kasi doon ako nagsimula mag-boom. No? Kaya ngayon guys, isineshare ko sa inyo ngayon, so bilang sabihin natin YouTube educator na rin, na hindi po sa sub for sub, hindi po sa engagement, like for example, fake engagement, yung pagsali sa live streaming or pagsali sa group, hindi po doon nakukuha yung tinatawag natin na authentic growth. No? Kung gusto nyo po talagang ma-monetize dito sa YouTube, para sa akin na based on my experience, is habang bago kayo, try to learn something new dito sa YouTube. So try to learn kung ano ba yung niche na pwede nyong gawin. Like for example, madami kasi mga viewers ako na lagi nila sinasabi na DJ, busy kasi ako sa trabaho. DJ MA, wala kasi akong time sa paggawa ng content. Alam nyo ba guys, may mga viewers ako na sobrang busy nila sa work at sa sobrang talino nila, ginawa nilang content yung trabaho nila. Okay? Yung ibig ko sabihin dito guys, kung gusto nyo po talagang maging isang content creator na monetize dito sa YouTube, is magagawan nyo po ng paraan yan. Ang sa akin lang guys, is kahit papano, gumawa kayo ng diskarte, maging flexible kayo sa oras nyo, di ba? Hindi porke may trabaho kayo, meaning imposible na kayong ma-monetize. Guys, hindi po ako naniniwala doon. Pag gusto, laging may paraan. Kung ayaw, is madaming dahilan. So, nangyari na din po yan sa akin na parang dumating ako sa point na tinatamad na ako.
Parang ayaw ko na mag-YouTube kasi nga biruin nyo, sa loob ng isang buwan hindi pa yata nakakaabot ng $5 or $10 yung naiipon ko nun. So medyo matagal-tagal na yun guys, siguro way back 2021 or 2022. Kasi nga namulat ako sa fake engagement sa maling paraan ako nagsimula. Okay? So pag sa maling paraan ka nagsimula at hindi ka naman naka-build up ng audience simulat sa pool ng ikaw ay naging content creator, so wala ka talagang viewers. Di ba, even though madami kang subscribers, pero marirealize mo na lahat ng subscribers na yun, baliwala yun. Kasi nakuha mo lang siya sa paid engagement Nakuha mo lang siya sa sub for sub. So meaning, lahat ng subscriber na yun, hindi sila interesado sa kung anong videos ang meron sa channel mo. Nagkataon lang talaga, nakasali ka sa group na kailangan ka nilang isubscribe at eventually, guys, for sure, yung mga nakikinig dito, alam niyo yan. Diba? Alam ko, some of you na-experience yan sa ngayon. Kaya yung iba nagtatanong, ba't kaya ganun DJ? Almost ilang taon na ako dito sa YouTube, wala pa rin akong sahod. DJ MA, bakit kaya ganun? Almost 3 years na ako, 4 years na ako, 2 beses pa lang ako sumasahod dito sa YouTube. So, biray nyo guys, even though kaya naman talaga natin monthly sumahod dito sa YouTube, bakit hindi nyo magawa? Kasi nga nagsimula kayo sa mali. At yung mali na yon hindi nyo na itinama. So, kumbaga, nag-stick na kayo sa ganung gawain nyo. Na always na lang kayo nakikipag-sub for sub, hindi kayo nag-i-invest ng time for content creation or kumbaga, hindi nyo na-discover yung niche na para sa inyo. Di ba kasi guys, bawat tao may kanya-kanya tayong unique personality. At meron tayong way kung paano tayo mag-approach ng mga viewers natin sa mga videos natin. So, kumbaga, yung mga viewers natin guys, nakikita nila kung gaano ka-confident sa harap ng camera. Kung tipong ikaw yung tipo ng content creator na nagsisimula ka sa YouTube at syempre dun sa harap ng camera magsasalita ka, wala kang energy, or sabihin natin wala ka man lang kalatoy-latoy dun sa harap ng camera, kumbaga sabihin na natin na walang dating. Hindi ko naman sinasabi na may dating ako, pero ang ibig sabihin dito guys is kahit ano yung itsura mo, di ba? Kahit saan ka galing, kahit anong kulay ng balat mo, basta nandun yung confidence guys, or sobrang taas ng confidence level mo, and at the same time, alam mo yung sinasabi mo, based sa experience mo, may pinagbabasihan ka. Guys, panigurado guys, yung mga viewers mo, hindi yan naalis sa videos mo. Kaya kung ikaw, kung nakaabot ka sa part ng video ko na to, mapapansin mo wala masyadong edit yung vlog natin ngayon kasi gusto kong patunayan sa'yo na dito sa YouTube hindi mo kailangan na sobrang galing mo mag-edit. So dito sa video na to guys, katunayan to na kahit papano hindi mo kailangan na marunong ka talaga mag-edit para kahit papano tapusin ng viewers yung mga videos mo. Nakadepende yan dun sa approach mo. Kung paano tayo gumawa ng intro, paano natin in-apply yung intro natin dito, and at the same time, paano natin dinidiscuss yung mga topic natin sa vlogs natin. Even though dito sa vlog na to guys, mapapansin nyo, wala akong editing. Diba? May nabubulol-bulol ako na part, may hindi ako kinat, even though mali, hindi ko siya kinakat. Even though minsan paulit-ulit na. So yung ibig ko sabihin dito guys, as long as interested yung viewers nyo sa inyo, at tinapos nila yung videos nyo, makakahakot kayo ng watch hours doon. At dahil doon guys, dahil matagal yung panonood ng mga viewers nyo, tumataas yung tinatawag natin na average view duration, at ito yung nagiging reason para i-recommend pa ni YouTube yung mga videos natin. Katulad nung sinabi ko guys, kung nakaabot ka sa part ng video na to at napansin mo na parang walang editing itong video na to, meaning hindi ka naging interesado doon sa editing na ginagawa natin. Doon ka nagiging interesado sa mga dinidiscuss natin, doon sa mga ipinapaliwanag natin ngayon about sa experience ko bilang isang content creator, lalo na doon sa mga kaibigan natin na hirap ma-monetize dito sa YouTube. Diba? Kung ako naman guys, ang may advice ko pa sa inyo doon sa dalawang klase ng creator, like for example sa long form videos and of course doon sa shorts. Kung ikaw yung tipo ng tao na nakapokus ka sa long form, is make sure yung mga long form videos mo is hindi siya boring. Kasi hindi porke gumawa ka ng mahabang videos is guaranteed na tatapusin niya ng viewers mo. So meaning, doon sa first part ng video mo, kung hindi ka marunong mag-intro, or hindi ka marunong mag-initiate, or sabihin natin hindi ka marunong mag-apply ng tinatawag natin na quick hook, na kung saan i-discuss mo agad doon kung ano ba yung pag-uusapan nyo doon sa vlog na yon, is panigurado guys, hindi talaga magkakaroon ng interest yung mga viewers mo. So para sa akin guys, isang sikreto yon para kahit papano tumagal ang viewers mo sa video mo, even though gaano kahaba yan, even though gaano kahaba yung vlogs mo, like 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, tatapusin nila yan guys, as long as hindi sila naboboring, as long as sila ay may natututunan, or sabihin natin sila ay na-entertain sa mga videos mo. So panigurado guys, tatapusin nila yan. And then sa mga shorts creator naman guys,
para sa akin, make interesting shorts na kumbaga para sa akin is dalawa kasi yung analytics niyan, yung viewed at saka yung swipe away. So doon kayo mag-focus sa mga shorts na kung saan sa tingin nyo is once na panuorin siya ng mga viewers nyo is magtutuloy-tuloy na sila. So meaning even though yung shorts na yung tumaas ang views, wag mo nang pakawalan, sundan mo ng panibagong topic na related sa ganong shorts hanggang sa magtuloy-tuloy na ulit. Kasi guys, nakadepende po yan lahat dun sa tinatawag natin na thumbnail. And sa shorts kasi guys, hindi nyo pwedeng i-customize yung thumbnail niya. Pero pwede kayong pumili ng part ng shorts nyo na ipapakita nyo as a thumbnail. Okay, so yung kasi yung difference ng long form videos sa shorts. So yung long form videos natin guys, pwede tayo mag-edit ng thumbnails para kahit papano ito yung maging reason para ma-attract natin yung mga magiging viewers natin. But sa shorts kasi guys, no, pwede tayong mag-edit ng video na kung saan sabihin natin gumawa kayo ng thumbnail doon, di ba? And then pwede nyo naman siyang i-edit doon and piliin nyo yung part na yon. Para kahit papano, ayun yung magiging bungad ng shorts videos nyo. So yun yung strategy guys pagdating sa shorts. And hindi ko alam guys kung ilang minuto na itong video natin. I think 10 minutes ba? 12 minutes? Wala akong idea guys ha. So hindi ko alam. Pero kung nakaabot ka sa part ng video na to, is kahit pa paano gusto ko magpasalamat sa iyo and hopefully marami kang natutunan kasi para sa akin guys, hindi man ako masyado nagiging technical sa mga vlogs ko. Pero yung isinashare ko na experience ko is isang way yun para kahit pa paano maabot nyo yung monetization dito sa YouTube. Diba? Kaya nga hanggat maaari, pinupush ko kayo na huwag kayo mag-focus sa sub for sub, pagsali sa mga group or GC, sabihin natin yung mga dedicated sa fake engagement. Kasi guys, alam ko, bilang Pilipino, talentado tayong lahat. Nakakagawa tayo ng paraan para maabot natin yung mga gusto natin sa YouTube. Hindi lang sa YouTube, no? Pati sa buhay natin. Ang ibig ko lang sabihin dito guys, pag nagsimula kayo ng mali, so magtatapos din kayo ng mali. Or even though sabihin natin na magsimula kayo ng may ginagawa kayong manipulation, so ang ending, hindi rin maganda yung magiging katapusan. So katulad nung naranasan ko before na sumasali ako sa sub for sub, fake engagement, kasi akala ko yun yung way para ma-monetize ako. So na-monetize naman ako. Pero ang problema, nadismaya ako sa dulo kasi hindi ako kumikita eh. Kasi nga wala naman akong viewers. Kumbaga, hindi nag-grow ng organic yung channel ko. Hindi siya nag-grow organically. So, kumbaga, hindi nag-grow yung channel ko in the most authentic way, which is pinagsisihan ko yun dati. So, that's why nandito tayo ngayon para ibahagi yung ilang experience natin sa mga bagong content creators, no, na interesado ma-monetize dito sa YouTube. At ako guys, alam ko, yung mga nandito ngayon, kung umabot kayo sa part ng video ko na to, alam ko someday ma-monetize kayo. Kasi hindi naman kayo magre-research ng about sa paano ba kayo pwede ma-monetize, paano kayo pwede mag-grow sa YouTube kung hindi kayo interested na mag-grow talaga ng authentic, di ba? Or ng organic dito sa YouTube. Kaya para sa akin guys, hopefully balikan nyo itong video na to. No? And I know someday mapapakomment kayo sa vlog na to na DJ May, maraming salamat dahil sa video mo is na-monetize kami at the same time na-grow yung channel namin in the most authentic way. Para sa akin guys, sobrang saya. Magiging masaya ako kung ganun yung mangyayari sa inyo. Kung dumating yung point na yon na dahil dito sa video na to is nakawala kayo sa peking sistema, kumbaga nag-focus kayo sa mga content nyo and then dumating yung time na na-monetize kayo. Para sa akin guys, ako yung magiging unang masaya para sa inyo kung naabot nyo yung monetization dito sa YouTube na walang halong fake engagement, walang halong sub for sub. Kaya para sa akin guys, yung huling advice ko sa inyo bilang content creator is mag-focus kayo sa content. And at the same time, maging madiskarte. No? Hindi nyo kailangan maging sobrang galing sa editing. Kasi nga itong video na to guys, wala tayong editing. Di ba katulad nung sinabi ko kanina sa inyo? Kung nakaabot man kayo sa part ng video na to, ang video na to, ang parang evidence nyo, no, na sa YouTube is hindi nyo kailangan na sobrang galing nyo mag-edit. Nakadepende po yan kung paano kayo mag-approach sa mga viewers nyo, simula sa intro hanggang matapos nyo yung video. So yun lang naman guys, maraming salamat po sa inyo and hopefully nagustuhan nyo yung vlog natin na ito. So even though may mga mali-mali, kasi nga dire-diretso yung ating explanation and no edit tayo eh. So maraming salamat po at nag-stick kayo hanggang dulo. So yun lang naman guys, maraming salamat.